VP Sara, akala'y malakas dahil backup ng INC. Pero ang hindi niya alam, tagilid na siya. Dahil ang pinakamalaking pwersa ng bansa, ang civil society at Catholic and religious group na nagpababa sa ilang mga presidente ng kasaysayan ay kakampi na ni Pangulong Bongbong Marcos. Halika at itong pag-usapan mga kaibigan. Ang pagbaliktad ng tadhana, VP Sara, tagilid na pa? Akala ng marami ang lakas ni VP Sara Duterte ay hindi matitinag dahil sa milyong-milyong botante na nasa likod niya. Isawag pa dito, ang INC na sumusuporta sa kanya. Marami ang nag-aakala na sapat na ang kanyang pangalan para malampasan ang anumang bagyo at politika. Pero may isang malaking puwersa sa Pilipinas na dahan-dahang gumagalaw sa dilim, isang puwersang kayang bumuwag sa kahit anong administrasyon, ang pinakamalaki at pinakahiganting grupo sa Pilipinas at sa kasaysayan ng Pilipinas. At ito ang civil society at ang simbahang katoliko at religious group, dahil dito pumapasok ang moral na pagpapasya. Sa loob ng mahabang panahon, mananatiling mapagmatsyag ang CBCP, pero nitong mga huling buwan, nagbago ang ihip ng hangin nang ilabas sila ang mensahe na ang impeachment ay isang legitimate democratic mechanism. Hindi na sila nanonood lang mula sa gilid. Sinasabi ng Caritas Philippines na kailangan ng accountability at rule of law pagdating sa issue ng confidential funds. Therefore, ang laban na ito ay hindi lang usapin ng politika. Ginagawa na itong usapin ng moralidad at katapatan sa bayan. At dito pumapasok ang alyansa ng mga higante. Hindi lang basta pahayag ang nilalabas ng mga grupong ito. Noong December 12, 2025, isang matinding dagok ang hinarap ng Vice Presidente nang magsampa ng plunder, bribery at graft complaints ang isang malakas na koalisyon sa ombudsman. Kasama sa mga complainant ang mga tinitingalang pari tulad nila Father Fabiano Villanueva at Father Roberto Reyes, kasama ang mga ekonomista at lider ng kabataan. Pero hindi lang ito tungkol sa kaso, ito ay tungkol sa mensaheng ipinapaabot nila sa publiko na ang tiwala ay may hangganan. Therefore, ang dating solidong suporta ay tila unti-unti nang nagkakapira-pira. Kampi na ba sila kay Pangulong Bongbong Marcos? Marami ang nagtatanong, ibig bang sabihin nito ay panig na sila kay Pangulong Bongbong Marcos? Sa politika, ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. Pero mas malalim ang nangyayari rito, ang pagkiling ng civil society at religious groups sa panawagan para sa accountability ay otomatikong nagbibigay ng bentahe sa administrasyon. Maging ang mga grupong tulad ng One Sambayan at Akbayan ay hindi tumitigil sa pagpuna sa mga factual inaccuracies at pagtatago ng impormasyon. Therefore, habang lumalayo ang mga grupong ito kay VP Sara, mas lalong nagmumukhang nakasandal siya sa pader. At dito ang pagguho ng kuta. Sa bawat pirma ng mga pari sa reklamo at sa bawat statement ng mga civil society leaders, tila lumiliit ang mundo ng Vice Presidente. Maaring sabihin ng kanyang kampo na ito ay politika lamang, pero kapag ang moral na boses ng bansa ang nagsalita, mahirap itong baliwalain. Kaya ang tanong ng lahat, ito na ba ang katapusan ng kanyang impluensya? Dahil gaya ng sinasabi sa simula, akala ng marami, ang lakas ni VP Sara ay hindi matitinag. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Mula sa magulong mundo ng paniningil at accountability sa politika, huminto tayo sandali para tignan ang isang mas mataas na uri ng pamumuno, ang pamumuno ng ating Panginoon Hesus, kaibigan. Sa ating tinalakay, nakita natin ang paghahanap ng ating bansa sa accountability o pananagutan. Pero sa harap ng ating Panginoon Diyos, tayong lahat ay may pananagutan. Mateo 9 verse 13, ngunit humayo kayo at alamin ninyo kung ano ang kahulugan nito. Ang pag-ibig ko ay awa at hindi hain, sapagkat hindi ako namparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Ang pag-ibig ng ating Panginoon Hesus ay masigit pa sa hustisya. Ang civil society at ang simbahan ay humihingi ng katarungan laban sa katiwalian, pero ang mensahe ng ating Panginoon Hesus ay higit pa sa pagpaparusa. Ang ating Panginoon Hesus ang ating pinakadakilang advocate. Kung sa ombudsman ay may mga complainant na gusto magpabagsak
Ang ating Panginoon Hesus naman ay narito para magtayo sa mga bagsak. Napakadaling ituro ang dumi ng iba, lalo na sa politika, pero ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon Hesus na ang kanyang pag-ibig ay hindi namimili ng kakampihan. Ang kanyang mercy o awa ay bukas para sa lahat, sa mga naghahanap ng hustisya at maging sa mga nagkasala na nagnanais magbalik loob. Tayo ay bukas palad na lumapit sa ating Panginoon Hesus. At ito ang hamon para sa atin. Gusto natin ng malinis na gobyerno, therefore kailangan din nating hilingin ang isang malinis na puso mula sa ating Panginoon Kristo. Ang tunay na civil society sa mata ng ating Panginoong Diyos ay ang mga taong marunong magmahal at magpatawad habang naninindigan sa katotohanan. Huwag nating kalimutan na sa dulo ng lahat ng kaguluhang ito, ang ating Panginoon Hesus ang huling huhusga, pero bago ang paghuhusgang yun, inaalok muna niya ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Therefore, lumapit tayo sa kanya ng may kababaang loob, dahil ang kanyang awa ay mas malaki kaysa sa anumang kasalanan o pagkakamali ng tao. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyong harapan na may mapagkumbabang puso. Idinadalangin po namin ang aming bansang Pilipinas sa gitna ng mga ingay, pagbabago at hamon sa aming gobyerno. Naway ang iyong banal na katarungan at katotohanan ang laging mangibabaw. Gabay niyo po ang aming mga lider, ang simbahan at ang bawat mamamayan na laging piliin ang tama at matuwid. Higit sa lahat, o aming Ama, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang awa at pag-ibig na ipinapadama mo po sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoon Hesus. Turuan niyo po kami, o aming Panginoon Diyos, na mamuhay ng may katapatan at pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal niyo po sa amin. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Siyang aking patnubay, siyang aking